Alright guys, ngayon ay naglalawa po dito sa ating second floor. At ang huling update po natin yung naglalatag po sila ng steel matting nung sa dulo. Nandun po sa dulo. At ngayon mga kaibigan, yung napapansin po natin yung mga container dyan, yung mga drum dyan na blue at saka pula, ay yan po ay pinaglalagyan po ng tubig kanina, no? Ngayon binuhos na po nila dito. Yun nga, may nagtanong po sa atin kanina kung umulan daw dito kaninang umaga. Hindi po umulan to, talagang sinadya po nila nilagyan ng tubig dito para sa flood testing po ito, para malaman po nila kung may tumatagos pa doon sa ilalim ng ating store mga kaibigan. Kasi number 1 po ito na sigurado na wala pong tagos, wala pong tulo, para naman po ay pag nasimentuhan po ito mga kaibigan, hindi na maulit kasi kagaya nito, malalagyan na kulay pula na po tayo. Kaya kailangan po talaga ito ay magiging maayos, pulido ang kanilang trabaho para naman ay walang backjab po. Ito po at nakita nyo pong ganyan, yung parang kinakalso nila, yun po spacer po yan para di po siya didikit doon sa semento, no? Itong tubig natin, ito ay tubig hindi chemical mga kaibigan yung binabad dito, tubig lang po ito para naman po ay ipapacheck lang po nila kung ito ay merong blot doon sa ilalim. Ito ay nakababad sa 24 hours itong tubig na to para naman ay sigurado. Ngayon ang ating mga kasamahan yung gumagawa dito ay nandun ngayon sa nandun sa baba ngayon, sila ay nagche-check sa mga bawat sulok ng ating tindahan. Kaya po guys, ito po ang tubig ngayon, no? Talaga sila guys. Nakakumpleto ngayon sila dito sa ating waterproofing mga kaibigan. Naka second coat po sila dito para sigurado. Yung bandang gitna na yan, ito. Bali, na po ating tubig, nag-subside na sa sobrang init po dito, inabsorb na po yung tubig. Kaya ayun. Pero wala pong tulo daw, sabi nga nila, no? Pero ganun pa man ay para sigurado 24 hours yan nakababad itong ating waterproofing. Pero kung okay na talaga, bukas ng umaga ay darating po ang kanilang mixer para naman na ito ay magbuhos na po sila sa kanilang semento dito sa ating rooftop. Yan, napakasarap po ng hangin dito guys, napakahangin. Ayan po, spacer po yan nga, hindi po yung mga bato-bato sa gitna, hindi po yan sabihin niyo na yan po ay yung bato para sa halo, hindi po yan. Spacer na po yan. Ayan, may alambre para di po siya dumikit doon sa semento sa waterproofing. Kumbaga kapag nabuhusan po ng semento to, nasa gitna po yung ating steel matting, tinatawag po natin dyan. Ang ating steel matting ay hanggang doon sa halos mahigit kalahati na po na ilatag po na steel matting mga kaibigan. Kumbaga ito ay mabubuhusan hanggang doon sa parang 3/4 na po ang kanilang narating. Ayan guys, no? At dito mga kaibigan, sabi pa nga nila, itong ating rooftop ay wala daw drain. O, nagiging na po. Yan po ang drainer nating mga kaibigan. Yan. Yung butas na yan, dyan po dadaan po ang mga semento. Kumbaga, yung kapal ng semento na yan, yun po hanggang dyan po ang kanilang buhos. Yun po ay flooring na po yan. Siguro nasa 4 po ang kapal. 2 or 4 yata yan guys, no? Ang kapal ng ating flooring. Kagaya nito guys, ito. Magiging 4 po yan, no? At ito po, napapansin po natin dito may plywood. Merong insulator ito, no, para sa init support. At di ko lang alam, baka ito ay ilalagay ito sa ilalim siguro nito bago lagyan ng semento. Wala po tayong idea, hindi po natin natanong kasi dito meron silang isang rolyo. Ayan, oh, isang rolyo po ito. Di ko alam kung ang laki guys, oh. Di ko alam kung ito ay gagamitin dito sa pag-ilalim, no, di ko alam. At nawala kasi yung tao dito na dapat kausapin natin kasi nandito kanina, nagloko kasi ating cellphone, ayaw magbukas kanina. Kaya tayo ay nakapag-video ngayon dahil gawa ng ang dami na pong problema ang ating cellphone, na ayos na rin po natin, no? Ayun,
bumaba na at tapusin po natin mamaya kung masalubong natin yung tauhan ng gagawa dito sa rooftop. No? Yan guys. Ang layo na po ang narating nila doon sa dulo guys. Oh. Nakita nyo yung kulay itim pa sa dulo na may puti. Hanggang doon po ang ating steel matting. Hanggang doon po ang buhos natin, no? Bukas. Bukas na po yan guys. Wow. Ang laki na po ang pinagbago. Madalas kasi ito guys, itong lawa dito, itong naglalawa dito. Ito. Yung sinasabi nila na ano daw, maraming backjob din yung trabaho. Hindi po, at yun nga no, at hindi natin makikita kung hindi talaga umulan mga kaibigan, hindi pa malalaman kung sa tagal-tagal lagay. Kasi yung ginawa daw to, ayos naman daw ng level, no? Di nga alam kung paano nangyari. Pero ito naman ay aayusin din nila ito. Kasi pag umuulan kasi dito, ito po talaga ay daming tubig, no? Pag dumaan ka dito, mababasa talaga sapatos mo. Ito ay aayusin din po nila to, nila engineer. Kaya yung ilaw, ayan may nag-comment kanina, marami na raw mga pundidong ilaw dito. Yun nga ang sabi ko, ayusin muna nila after the finish na talaga lahat ang mga gagawin dito. Wala na yung mga finishing. Kagaya nito, ayusin pa nila yan, oh. Yan. Pag tapos na po lahat talaga, pasyal na lang ang kulang, ayusin na lahat na po dito, papalitan na po lahat ng ilaw yan. Para lahat happy, maliwanag po ang ating esplanade pagdating sa gabi. Yan po ang pinaka-importante dyan, mag-i-enjoy po ang ating mga namamasyal. Kailangan po natin na mag-enjoy po tayo dahil kasama po ang buong pamilya, no? Buong barkada, pwede rin dito mga kaibigan kasi isa naman po sa pinakamagandang pasyalan po talaga ito. At kumbaga guys, itong esplanade natin ay nakarating na po sa ibang bansa na balita po ito. Hindi lang sa Singapore, hindi lang sa Australia, hindi lang sa LA, hindi lang sa Canada, marami pang iba, lalo na sa Dubai, sa UAE, marami na po nakakaalam na ang esplanade sa Maynila ay napakaganda na. Ayan, maraming salamat po sa mga viewers natin, no, at lagi nakasubaybay. At yung mga nagko-comment naman po, okay lang po yan guys, wala po, opinion nyo po yan, no? Walang problema po yan. Yung nakikita nyo dito, yung mga trabahador may nakikita nyo may pagkakulang. Hindi naman tayo, ang Pilipino ay sanay sa ganong trabaho. Hindi sila sanay sa mga push button mga kaibigan. Pero kahit na kamay-kamay lang po ang kanilang ginagamit, ay napaka-tibay po ang kanilang mga katawan at sa pagdiskarte sa paggawa ng mga ganitong bagay mga kaibigan. Napakagaling po ang ating mga kababayan nating Pilipino, no? Kaya sikat na sikat po ang ating mga Pilipino na sa ibang bansa dahil napakagaling po nila. Now, thank you so much po sa mga viewers natin. God bless po.